Hello guys, welcome sa ating video tutorial. So ngayon po ay sasagot po tayo ng mga ilan sa mga tanong galing sa MTAP Math Challenge, and this is intended for grade 8. Okay, so sa nakikita niyo sa screen guys, so yan yung halimbawa ng mga tanong na sasagutan natin ngayon. Okay, so number 1, so if 9 raised to x equals 3 raised to x minus 1 over 2 raised to x plus 1, then we are going to find the value of x. So bago natin sagutan ito, so kailangan muna nating i-review yung mga laws of exponents na natutunan natin sa grade 7, no? So makikita natin mga power expressions kasi siya. So yun, mag-review muna tayo doon. Okay, so here we go. Okay, so ito yung mga laws of exponents na expected na alam niyo na from the previous years ninyo. Okay, so we have the first, the product rule. Okay, so sa product rule yan, kapag pareho yung base, and then ang gagawin mo lang sa exponent is i-add. Okay, so and then we have the number 2, quotient rule. Yun, tapos sa quotient rule naman, same pa din, kapag pareho din yung base nila, so isa-subtract mo lang yung exponents. And then number 3, power rule. Okay, so sa power rule naman, i-multiply mo lang yung exponents. And then number 4, zero exponent rule. Okay, so yan. So any number raised to 0 is equal to 1. Okay, except lang na yung base is bawal siyang maging 0. Number 5 na rule. So we have the negative exponent rule. Okay, so kapag mayroon tayong negative na exponent, okay, so yung gagawin natin is ibababa lang natin yan sa denominator, no? So and then tatanggalin si negative. Oh, ganun lang yan. Kung halimbawa naman siya ay nasa denominator, so tataas natin sa numerator and then tatanggalin yung negative exponents. Ganun lang yung role ng negative exponents. Oh, so that is the taking the reciprocal. Okay, and then number 6, you have the fractional exponent rule. Okay, so ganito naman kapag mayroon tayong fraction na exponent. Ayan. So halimbawa, so yung a, yung exponent niya is m over n. No? So yung n niya, so yun yung denominator, and yun yung nagiging index niya. Okay? And then yung numerator naman na m, yun yung nagiging exponent ng base. Okay, ito yung hexogram. Okay, so and then we have the number 7, power of a product rule. Okay, yan, kapag meron tayong product dito, yung basis, and then meron tayong exponent. Okay, so i-distribute mo lang yan dito sa loob ng base. Okay, so and then number 8, the power of a quotient rule. Okay, so ganun lang din yung gagawin. So i-distribute mo lang yung exponent sa dalawa. Okay, so m dito sa a at saka exponent din dito sa b is n. Okay, so yun yung mga laws of exponents. Okay, so let's go. Sasagutan na natin. So ito yung equation na sasagutan natin. So 9 raised to x equals 3 raised to x minus 1 over 2 raised to x plus 1. Okay, so para masagutan natin yan, so meron tayong law of exponent na i-apply. So ito yon, power rule. No? So saang side dito yung applyan natin? Okay, so sa right side or dito sa left side? Okay, so the answer is dito sa left side. Okay, yan. Okay, so that is 9 raised to x. So yung 9 natin is pwede natin siyang i-express as 3 raised to 2. So 3 raised to 2 is equivalent sa 9. So pareho. So 3 raised to 2, and then since mayroon yung exponent na x ito, so yan. Okay, and then applyan ulit doon sa ating laws of exponents. So ganito. So anong rule yun? Product of a power rule, no? Okay, so i-multiply natin to. So 2 times x, so that is 2x, no? So 3 raised to 2x. Okay, so and then isulat natin yung new equation. So ito na yung new equation niya. So 3 raised to 2x equals 3 raised to x minus 1 over 2 raised to x plus 1. Okay, so next is i-cross multiply lang natin, no? So dito siya, i-multiply mo dito sa denominator. Itong numerator naman, ito i-multiply niyo dito sa denominator na 1. Okay? So ito yung kalalabasan niya. Okay, next is mag-divide tayo ng 3 raised to x minus 1, no? Para yung expression na mayroong base na 3, magsama sila, no? Isasama natin lahat ng expressions, lahat ng may exponent na variable x. So dito sa left side. Okay, so ito yung mangyayari. So pag mag-divide tayo ng 3 raised to x minus 1, so dito sa right side magiging 1 na siya, di ba? So same lang naman yung mangyayari, so magiging 1. Okay, yan. Ito yun. So ito yun. So ito yung equation natin. Okay, so sa right side magiging 1 na lang. So ito yung sa left side. Okay, so after that, ito, so pareho na yan sila ng base. So mag-apply ulit tayo ng law of exponents. Si quotient rule. So dito. Quotient rule, yun, pareho ng base. So, ang gagawin sa exponent ay i-subtract. So, ito si 2x at saka si x minus 1, i-subtract natin yan. Okay, yun. So, 2x minus, okay, maglagay tayo ng parenthesis kasi 2 terms yan, x minus 1. So, dalawang terms. No? So, maglalagay ng parenthesis. Okay, so, and i-simplify natin yung exponent dito. So, that is itong negative
pasok dito sa parenthesis. So negative times x, that is negative x. So negative times negative 1, so that is plus 1. So meron tayong 2x minus x plus 1. So 2x minus x, so that is x na lang. No? So that is x plus 1. Times 2 raised to x plus 1 equals 1. So anong napapansin niyo? Okay, so itong dalawang expression na ito is pareho sila ng exponents. So pwede tayong mag-apply ng another law of exponents. So yung power of a product rule. Okay, so ito. Okay, so ito yung power of a product rule. So if we have this product and then i-distribute mo lang yung exponent. So ito yun. Okay, and then here we go. Okay, so ito yung base 3 saka base 2. Pareho sila ng exponent. So labas. Okay, and then so 3 times 2, that is 6. 6 plus 1. So ano yung i-solve natin ito ulit? Solve natin yung value ni x. So hindi pa tayo tapos. Okay, so next dito is mag-apply ulit tayo ng law of exponent. Daming law of exponents na nagagamit, no? Okay, so yung law of exponent number 4. So the zero exponent rule. Okay? So lahat ng number except 0, ano? So raised to 0, that is just 1. So saan dito yung i-raise natin ng 0? So ito. Okay, so itong 1 is papalitan natin ito ng 6. Kasi 6 yung base dito. 6 yung base dito. So gagawin natin itong 6. Tapos i-raise natin ito ng 0 para equivalent pa din sa 1. No? So ganito. So 6 raised to 0, that is just 1. Bakit 6? Bakit hindi 5? Bakit hindi 2? Bakit hindi 3? Kasi yung sa left side is 6 yung base. So, gagamit tayo ng 6 ng base din sa right side. So, para magpareho sila. And then, raise natin ng 0 para equivalent to 1. Okay, so ngayon, gagamit ulit tayo ng property or rule. So, ito yung tinatawag na one-to-one property of exponents. Or, ibang tawag dito is exponential property of equality. So, ito yung exponential property of equality. Kung mayroon tayong base na a and then exponent niya m, and then another base na a, exponent of n. Kapag pareho sila ng exponent, so pwede nating i-equal yung exponents niya. So m equals n. No? So yung condition lang dito is bawal yung base na magiging equal 1. So hindi siya pwedeng equal 1. Okay, so ngayon, so pareho naman sila ng base. So therefore, so x plus 1 equals 0. Okay, solve for x. So x plus 1 minus 1. So gumagamit tayo ng addition property of equality. No? Para ma-isolate sa x. So, addition property of equality. So, tanggal itong 1. So, x na lang yung matitira sa left side. And then, dito sa right side, si negative 1. So, therefore, the value of x that we are looking for is negative 1. And then, we are done. So, ito yung kabuuan ng ating ginawa. Okay, ito yung whole process. Okay, so, bye-bye!